Ayan, magandang umaga sa ating lahat mga idol. Ayan, so for today's vlog is may comment sa atin ng yung katropa natin. So ayan, so hindi tayo magre-repair ngayon, simple tips lang. So tanong ni Sir kay Sir John Montona. Ayan, Sir John Montona, yung tanong mo kung bakit yung backfire ng air, so ito harms score. Ayan, sabi mo yung backfire ng air gun mo is dito sa may tagiliran. Ayan, dalawa lang kasi yung pinanggagalingan ng backfire dito eh. Dito sa may pilit pusher. Ayan, so ikasalang natin saglit. So sa may pilit pusher, ayan, may o-ring siya na dyan na maliit. Ito yon, yan, may o-ring siya dyan. Kung sakaling maluwag na yan, dyan din nagkakaroon yung backfire. Ayan, tapos tabi mo yung sa may tagiliran, ito yon, ayan, may transfer port. Ayan, kung dito sumisingaw yon, dito may o-ring din dyan na dalawa yan sa may labasan ng hangin papunta sa barrel. Ayan, dyan din nanggagaling yung kuminsan backfire ng arms core. Ayan, so bali kalasin mo to. Ayan, tanggalin mo to, pati barrel yan, tanggal yan. Dito makakalas yan sa may dapat kalasin mo lahat to. Tanggalin mo yung trigger assembly. May screw siya dito na mahaba na isa. Yan, bago mo matanggal ito, bago mo makalas din yung pinaka transfer port dito. Ayan, palitan mo yung o-ring. Ayan, nandito yung o-ring na dalawa, maliliit. Ayan, kung dyan nanggagaling yung backfire mo. Saka yung isang tanong mo pa is yung yung acetal valve mo, kung kahit gaano yung palit mo is singaw pa rin. Dyan sabi mo. Ang sa akin lang idol, kung hindi mo nalapat masyado yun, talagang sisingaw yun. Ayun, saka baka tabingi yung pagkalagay ng acetal valve. Dapat kasi pag acetal valve is kung wala kang tornuhan, ibabala mo siya sa barina. Ayan, yung firing pin valve mo, babala mo sa barina para makita mo yung ikot kung diretso. Tapos hasain mo siya ng maski yung flat pile, yung pino, yung talim niya. Ayan, para diretso yung pagkatabas mo dun sa lalapat dun sa firing pin, ay sa valve housing ng firing pin. Ayan, para makuha mo yung flat. Ayun. Tapos kung sakaling na flat mo na yung sa akin kasi pag sinusuksok ko muna yung firing pin dito, yung wala pa siyang spring, pinusuksok ko dyan. Tapos pinupukpok ko siya ng kaunti hanggang medyo magkaroon ng kaunting lapat yung firing pin valve niya. Ayan, para lumapat lang ng kaunti. Yan, para mag-flat doon sa may valve housing. Yung ganoon ang ginagawa ko pag naglalapat ako ng acetal valve. Ang isa pang depekto noon ka sumisinaw is baka mahina yung spring mo doon sa may firing pin. Ayan, palit ka ng spring yung medyo mas malakas, kasi pagka acetal valve ang linagay mo, dapat malakas yung spring mo doon, kasi yung acetal valve matigas yun eh, hindi gaano may lapat doon sa may valve housing, kasi matigas siya, hindi siya ganong bang tawag doon, nagkakaroon ng parang marka. Ayun, so kailangan mo medyo pukpukin ng kaunti para magkaroon siya ng marka. Ayun, para lumapat. Ganon yung ginagawa ko. So yun lang idol, lang simple tips ko para sa iyo, para sa pagkabit ng acetal valve. Saka ayun, pasalamatan po natin yung mga bagong subscribers natin. Chris Tomars, ayan, saka si John Sumawang, ayan, si Perino Palad, Parts Twin ng Northern Cagayan Valley. Ayan, nagbagngal daw mo lakay Parts Twin. Ayan, papok ka man kano gay channel na. So ayan, Parts Twin, nagbagngal daw mo ganyan. Kay Saldi Solmon, kay Sir John Monton, ayan, yung hiling mo. Ayan, so yun lang yung naipayo ko sa iyo, yung tips ko para sa arms core mo. Ayan, Eugene Arrigo Kabakungan, ayan, si Edward Sobremonte, kay Mr. Cancer, ayan, si Eugenio Fernando, Joel Ponay Vlog, Master KTV Vlog, Ricky Canillo, saka kay Anthony Bintora. Ayun, so salamat sa inyo mga parts. So yun lang po ang maititips ko tungkol sa arms core. Ayan, saka isa pa pala, yung may napapansin akong sakit ng arms core. So yung iba, ito kumakalog na to, itong pinakakasahan. Ayan, kuminsan pumuputok ka, umaangat papunta na doon, kasi ito maluwag na to dito. Ayan, kung makita nyo yung kanal nya dyan, ayan, is maluwag na. Parang wala na ba yung
hole man yung ganyan, maluwag na yung yung kanal. So bali ang ginagawa ko dito pag maluwag na, tinatanggal ko ito, tapos bibuild upan ko siya ng welding. Ayan, bibuild upan ko ng welding dito, tapos i-grind ko rin siya. Gumagamit ako ng yung baby grinder, ayan, yung mini grinder, ayan, para maging korte rin siya ng ganito. Ayan, dapat ganyan talaga yung korte niya, yung eksakto lang yung bilog nito sa doon. Ayan, dapat makuha mo rin yan yung eksakto niya. Pagka binaba mong ganyan is maglalak, hindi siya aalog-alog na ganon. Ayan, so ganon yung ginagawa ko pag may nagpapa-repair dito sa akin. Binibuild upan ko ng welding yan, tapos grind ko rin din ng sa loob. Kung may sumubra ako ng welding, yung round pile, ayan, gumagamit ako ng round pile dun sa loob niya, para kung sakaling sumubra man yung welding ko, is makuha ko pa rin yung pinaka-kanal ng fillet washer, para hindi siya suabe pa rin siyang gumalaw. Ayan. So yung labas lang dapat ang build upan natin. So ganun yung ginagawa ko sa akin pag nagre-repair ako. So yun lang mga idol ang tips ko. So have a good day. Pa-subscribe na rin sa atin ng mga silent viewers. So magandang araw sa inyong lahat. Saludo ko sa inyong lahat.